Iniulat na sinabi umano ng isang mataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines na dapat na umanong sanayin ng gobyerno ang mga ordinaryong sibilyan sa tamang paghawak at paggamit ng armas. Sinabi ng opisyal na dapat na umanong maghanda ang bansa dahil mataas ang posibilidad na sisiklab ang giyera sa West Philippine Sea anumang oras at kinakailangan ng sandatahang lakas ang tulong ng ating mga kababayan. Tumanggi namang pangalanan ang nasabing opisyal dahil hindi umano siya otorisado na magbigay ng komento o pahayag, ngunit iginit niya na ito na umano ang tamang panahon para sanayin ang mga Pilipino. Iniulat ito matapos sinabi ng tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela na posible umunong gagamit na ang kanilang ahensya ng mga malalaki at mas maraming barko sa susunod na gagawin nilang resupply mission sa Ayungin Shoal. Sinabi ni Tariela na masasabi nila na sa pagkakataong ito naging matagumpay ang ginawa nilang resupply mission, ngunit hindi ibig sabihin na mga susunod na operasyon ay magiging madali at hindi umano sila magiging kampante. Sinabi niya na patuloy silang magiging mapagmatsyag kahit nagtagumpay pa kamakailan ang PCG sa ginawa nitong panibagong resupply mission sa BRP Sierra Madre. Inamin din niya na mahihirapan silang mag-transport ng mga construction materials upang ayusin ang nasabing warship. Nauna nang iginit ng China na dapat tanggalin ng gobyerno ng Pilipinas ang BRP Sierra Madre sa Ayungin at nagbanta itong haharangan ang mga ginagawang transportasyon ng mga building materials ng Philippine military sa lugar. Sa kabila nito, sinabi ng National Task Force for the West Philippine Sea na panahon na para magtayo ng isang permanenteng struktura ang bansa sa Ayungin Shoal para magamit ang marine resources at langis na nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sinabi ng tagapagsalita ng NTF West Philippine Sea na si Jonathan Malaya na mayroong obligasyon ang gobyerno na protektahan ang Ayungin. Hawak din natin ang sovereign rights sa lugar at walang ibang bansa na pwedeng magtayo ng permanenteng struktura kundi ang Pilipinas lang. Sinabi naman ni Malaya na kahit nagpadala ang Estados Unidos ng isang surveillance aircraft sa Ayungin Shoal habang sila ay nagsasagawa ng resupply mission, nilinaw niya na wala umanong kinalaman ang Washington sa ginawa nilang operasyon. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na dineploy umano ng US Air Force ang isang bomber nito upang balaan ang China laban sa mga ginagawa nitong pang-aapi sa mga barko ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Dineploy ng US Air Force ang isang B-2 Spirit bomber at ayon sa mga report, ilang beses umanong nagpaikot-ikot ang nasabing warplane bago ito bumalik sa Air Force Base nito sa Guam. Sinabi sa report na nais umano ng US government na magbigay ng isang malakas na mensahe laban sa komunistang bansa at nais nilang ipakita sa buong mundo ang kanilang kahandaan kung sakaling magkakaguluman sa West Philippine Sea. Hindi rin umano papayag ang Estados Unidos na gagamit ang Chinese military ng dahas upang maagaw ang Ayungin Shoal at sinabi na magiging dahilan umano ito upang aktibahin ang Mutual Defense Treaty sa pagitan ng Manila at Washington. Iniulat ito matapos tumanggi at pumalag ang Philippine Coast Guard tungkol sa sinabi ng China na pinayagan lang sila ng CCG na makalapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal para sa pinakabagong resupply mission nito dahil sa humanitarian na rason. Habang binanggit ang pag-decrease sa presensya
ng malalaking barko ng China, sinabi ng tagapagsalita ng PCG para sa West Philippine Sea na si Commodore J. Tariela, nang ginawa nilang follow-up resupply mission ay hindi pa rin naging madali. Sinabi niya ng ginawang pinakabagong resupply operation ng Philippine Coast Guard ay naging mahirap pa rin umano. Nakaranas pa rin sila ng ilang mapanganib na maneuver at sa katunayan, sinubukan ulit ng CCG na harangan ang kanilang barko sa lugar. Iniulat na matagumpay na nakumpleto ang ginawang follow-up mission at resupply ng PCG sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal sa kabila ng umano'y pagtatangka ng mga Chinese vessel na harangan ang kanilang operasyon. Iginiit naman ni Chinese Ambassador na walang naging problema sa paghahatid ng mga humanitarian supplies sa BRP Sierra Madre, ngunit nang magdala ang mga Philippine vessel ng mga construction materials, agad nila itong pinigilan. Ngunit binigyang diin ni Tariela ng Ayungin Shoal ay nasa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea at wala umanong karapatan ang China na pigilan sila sa kanilang mga ginagawang operasyon sa lugar.